Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Kanina lang, Cathy, kausap natin si Congressman Neil Tupas at mukhang naghahanda nga ang ating prosecution team para sa gagawing depensa, presentation of defense evidence, at sinasabi niyang yung sistema nila ay talagang wait and see muna dahil hindi naman nila alam kung paano nga tatalakayin ng depensa yung kanilang diskarte at kung sino ang kanila ipepresenta. At Mark, gaya ng mga natalakay na rin no, sa iba't ibang mga pahayagan sa media nitong mga nakalipas na araw, ay umaasa rin ang prosekusyon na tetestigo mismo si Chief Justice Renato Corona at ang kanyang may bahay na si Cristina. At sabi ni Congressman Tupas, walang dilatory tactics or hindi na nila papatagalin itong paglilitis na ito at nais na din po nilang matapos ito. Pero nga meron tayong breaking news ngayong araw na ito, nagpa-press conference, nagpa-interview sa isang TV network si Chief Justice at kanyang sinagot yung mga lumabas sa mga nakaraang oras na dito sa Basa Guidote issue. At sinabi niya na gaya na rin ng paulit-ulit niya sinasabi, ilalabas din niya yung katotohanan at natanong nga sa kanya pa rin yung patungkol dito sa dollar accounts at sinasabi niya na siya mismo ang maglalahad ng mga nilalaman nito. Gusto kong itanong kay Ma'am Carol Espiritu, no? She's a crisis communications consultant. Yung talagang mga crisis moments ay kanyang tinututukan, lalo na sa media. What does this tell you, Ma'am Carol? Itong pagpapa-interview ni Chief Justice ngayon, sa dami ng lumabas na pasabog and facts during trial, ngayon pa siyang lumabas ng isang major interview para sagutin itong mga nilahad ni Ana Basa. Ano po ang basa nyo dito sa sitwasyong ito? Unang-una, hindi natin alam kung papayag siya na ma-interview sa korte kasi ibang usapan yon, may mga senator judges, no? Pero importante rin na lumabas siya kasi dapat makita ng tao ano talaga ang position mo. Hindi ba nung unang araw nandoon siya? So ngayon, kailangan na naman niya maging visible. Pero makikita mo na lahat na sinasabi niya, paikot-ikot lang yung key messages niya. Ano to? Una, dahil sa Hacienda Luisita, kaya siya ginaganito. Ang pangalawa, gustong makontrol ang judiciary. So paikot-ikot doon. Paikot-ikot lang doon. So makikita rin natin na ganun din ang gusto nilang ipalabas sa in the long run. Itong Hacienda Luisita, Cathy, mukhang talagang pilit na dinidikit, ano? At sa buong issue na ito, itong impeachment to Hacienda Luisita, itong kay Justice Carpio, sa mga abogado kaya, ano kaya ang tingin nila dito sa Hacienda Luisita at gaano ka-relevant ito sa nagaganap? Attorney Jen, your thoughts on this, please. Sa palagay ko, no, itong Hacienda Luisita, malaki kasing issue ito na hanggang ngayon hindi pa natatapos kahit na nagdesisyon na yung Supreme Court in favor of the farmers. Nakikita kong nagiging issue lang siya dahil nga nadadrag siya sa usapin ng impeachment. At dahil dito, ginagawa ng issue na kasi nga may interest ang presidente daw dito. Pero sa palagay ko, ang mga tao, ang mga manonood, ang sambayanan, may sarili siyang perception kung totoo bang may kinalaman nga ang Hacienda Luisita rito. Pero sa akin personally, wala eh. Ang sa akin, wag nating damay dito yung kung ano man yung kaso ng mga farmers na ito. Kasi hindi ko makita yung relevance nito sa impeachment. At Mark, gusto ko lang balikan itong main topic natin ngayong araw, itong Article 3. Sinasabi nga dito ay nagkaroon ng flip-flopping ng desisyon. Bagamat sinasabi ng depensa, isa lang ang boto ng Chief Justice dito sa mga ganitong mga desisyon. At gusto lang natin malaman mula kay Dean Amado Valdez. Dean, ano po ba yung role ng Chief Justice sa pagbubukas ng mga desisyon, no? Sa pagbubukas ng kaso na otherwise ay sarado na, at sa pag-decision making ng buong Korte Suprema as a collegial body? Una sa lahat, balikan ko lang ng konti yung Hacienda Luisita kasi palagi niyang ginagamit yun, ano? But then, kung i-analyze mo, pati yung mga justices na in-appoint ni Pinoy, voted against Pinoy doon sa against the Hacienda Luisita kasi yung decision doon ang naging issue na lang ngayon diyan yung kung magkano ang just compensation. Kaya hindi mo pwede masabing na sinelect lang siya sapagkat even the other appointees were voting
to grant the petition ng mga farmers. Ngayon, ang Chief Justice is the primus inter pares. Siya ang Chief Administrative Officer ng Supreme Court. Halimbawa, in this particular case, doon sa flip-flopping na yon, may sulat na galing kay Estelito Mendoza at nakarating sa Chief Justice. If you are the head of the institution, sasabihin mo, ikaw na unang pulis na magsisilbato, sabihin mo, huwag na natin we should not take notice of this. Huwag na natin i-agenda ito sapagkat this is talagang absolutely hindi allowed ng rules. Pwede pa sana kung mag-file ng motion for reconsideration. Pero kung mag-file ka naman ng motion for reconsideration, paano mo pa i-reconsider yung final decision na? So, hindi pwede yung motion for reconsideration sapagkat final na ilang beses nang naging final yan. And then, kung hindi pwede yung motion for reconsideration, lalong-lalo na mag-file ka ng motion for reconsideration by mere letter. Technically, talagang hindi na pwede yun. At yung ground nung sumulat na nakalagay doon, on the basis of that, nagkaroon ng decision to set aside. Technicality rin. So, kung ayaw mo ng technicality, bakit technicality rin ang ginamit mong basis nung setting aside that decision? Yung mga bagay na yan, Cathy, yung may mabigat na abogado or big shot lawyer gagawa ng paraan at makakagawa ng paraan. Parang perception na yan ng ating mga matatanda or mature individuals. Yung sa mga kabataan, kaya bago ko ipasa kay Gio, gusto ko lang itanong kay Sir Noni, yung ating po mga estudyante, sir, may ganung perception sa ating lipunan na kung merong big shot lawyer, pwede niya maniobrahin. Meron pa rin po bang ganung perception sa ating mga kabataan? Siguro bilang, oo, siguro. Dahil sa public opinion will always dictate. And then, dahil bahagi sila doon, in general naman, kumbaga, mas ganyan yung pananaw tungkol sa mga pangyayari, lalong-lalo na kung ikaw ay medyo mataas ang posisyon at meron kang kapangyarihan. So kung may kapangyarihan ka, may pera ka, ang general opinion is that pwede mong laruin. Gio? Sige, bago tayo pumunta sa studio audience, ang dami nang nagtatanong online. Balikan natin si Sir Noni. Mula sa Facebook, Sir Noni, as an educator po, sa natutunan po ng mga bata patungkol sa impeachment trial, hindi po ba ito ay masama dahil tumatatak sa kanilang batang isipan ay huwag magtiwala? Pwedeng sabihin na gano'n. Totoo yan, Gio, no? Pero ang maganda dito, kailangan maranasan at kailangan, kasi bahagi ito ng buhay natin. Whether or not na they agree or disagree, bahagi ng buhay at kailangan nilang maranasan. As an educator, mahalaga na hayaan natin sila na matuto sa kanilang sariling pace, sa kanilang pananaw, kung ano yung kanilang pwedeng matutunan. So, in that regard, hindi natin sila dapat i-shield from those experiences kasi mahalaga yan. Now, mahalaga rin na merong maggagabay kung ano yung dapat matutunan. So, hindi rin pwede na hayaan natin sila, na hayaan namin kayo. Dapat na sa amin din, bilang isang educator, kung paano natin kayo magagabay para daanan itong masalimuot na mundo ng ganitong klaseng usapin. Gio, kasi bahagi ito ng buhay. Gio, mukhang may gustong idagdag si Sir Philip. Alam mo, guru rin ako nagtuturo ako ng journalism at bilang isang teacher, kailangan din maipakita natin sa ating mga kabataan ang iba't ibang halagain. At dapat natin ipakita na ang marcha ng kasaysayan ay patungo sa public accountability, transparency, responsibility. Ito ang mga pangunahing values o halagain na dapat matutuhan ng mga bata. Kaya dapat yan ang binibigyan din natin. Okay. Punta tayo. Din. Sige. Din ako idadagdag kasi bilang guru rin. Concerned din ako dyan. Kung napapansin nyo yung mga abogado, ibang magkabilang panic prosecution at defense. Pero kung maobserbahan nyo yung mga in-between, nag-uusap sila magkakaibigan pa rin. We are not selling the case. We are not selling our principle. Pero andun pa rin yung camaraderie. Kasi yun ang mini-maintain namin. We can agree without being disagreeable. At yun ang gusto namin matutuhan ng lahat ng mga bata. Pwede kayo mag-away sa isang issue pero hindi kayo dapat magsabunutan ika nga. Sapagkat you can speak about principles lang. At hindi mawawalan ng pagtatalo habang buhay. Din, may follow-up question din tayo kanina ukol dun sa
Hacienda Luisita, no? Yung pagsasalita daw ng Chief Justice ukol sa Hacienda Luisita means that he is already biased or partial to the case. Does it mean that he has to inhibit? This is his call, kasi iba na yun pag nagdi-decide ka na. Saka yung vote niya, isa lang naman yan eh. Ang boto dyan is, lalo na kung in bank na, it has to be decided by 8. Kaya ginawang collective kasi yung Supreme Court para halimbawa maging bias yung isa, still the rest will not be biased. Nagkakaroon ng neutralization ng pagiging bias, kaya nagiging objective as a whole pag yung majority ang magdi-decide. At isa pa din, sorry, ang dami nagtatanong sa inyo. Simula kay John Puhol naman, sabi niya, ano po yung reaksyon ninyo sa paggamit ng teknikalidad para matapakan ang katotohanan? Well, yung defense lawyer kasi, he will exhaust all yung available sa kanyang arsenal para idepende yung kanyang kliyente at hindi natin fino-fault yan eh. Kasi meron namang judge na nagsasabi, tama na yan, sobra na yan, o kaya kung kulang pa, sige, dagdagan mo pa. Kaya may pumapasok ding si Senator Drilon, no? Nung sobra na yung technicality, pumasok din naman siya para makuha yung ebidensya, yung facts na nakukover ng technicality. Gio, gusto ko lang i-follow up dyan at bigay ko iba to kay Attorney Jen. Attorney Jen, ang sinasabi doon yung depensa. At si Justice Cuevas talagang magaling mag-object at talagang magaling mag-try. Basta sabi niyo bang makulit lang talaga to si Justice Cuevas or normal yon sa lahat ng abogado? If you were in that situation, would you do the same? Ako, oo. Kasi trabaho ng isang abogado ang ipagtanggol o at the very least, protektahan yung interes ng kanyang kliyente. Si Justice Cuevas, nakikita ko sa kanya, hindi siya nangungulit lamang. Masyado lang kasi siyang marami talagang alam tungkol sa ating rules of court that he is exercising it. Gusto ko lang i-remind yung mga tao, that hindi naman sa tinatakpan ng teknikalidad yung procedure, yung katotohanan dito sa impeachment proceedings. Tandaan natin that the law runs and exists because of these technicalities. Kung wala itong mga teknikalidad na ito, ano pa yung susundin nating pamantayan para madiscover natin ang katotohanan? Kailangan lang natin ng semblance ng order. Kailangan lang natin ng mga rules para dito. Attorney Jen, may follow-up question po si Fatima mula sa PL Moon. Question ko lang po, may pag-asa pa po bang tumistigo yung Vice President ng PAL Marketing para mapalakas yung Article 3? Tapos, ano po yung maaaring technical at legal na taktika para mangyari yun? Una, tandaan natin na last week nag-rest na yung prosecution, ibig sabihin para sa kanila, sapat na yung kanilang mga ebidensya kung kaya't ino-offer na nila ito sa korte. So, hindi ko na makita kung paano nila mapababalik itong PAL Vice President to testify. Ang nakikita ko nilang dyan, kung i-offer ng defense as evidence din o as witness, itong Vice President ng PAL. Pero yun nga, nag-rest na yung prosecution, hindi na sila maaaring magpresenta pa ng additional evidence. Dean, mukhang si Dean. Well, yung technicality lang kasi, this is better alternative yung mga technicality. Kasi nung araw, during the Inquisition, ang mga paraan nila doon yung tao para malaman kung nagsasabi ng totoo, ilalagay nila sa kumukulong tubig yung kamay at kung masaktan, mapipilit ang magsalita. Kaya nagkaroon ng mga technicality. So I think this is a better alternative kaysa bumalik tayo sa Inquisition na gagawa ng isang circle at magtutulukan kung sinong unang lalabas sa circle na yun may kasalanan. So that's why at least hindi nagkakasakitan. Bagamat may evil din doon sa technicality, i-accept na ho natin yan sapagkat mas maglaki ang protection na naibibigay sa atin. Okay, Dean. Meron po tayong follow-up question mula kay Trexer Trex. Tanong ko lang po, magiging technical po kaya ang result ng trial kung di naman lahat ng judge ay abogado? Si Attorney Jen, gusto sumagot. Yes. Hindi. Alam mo, lahat ng desisyon ay base sa mga teknikalidad ng batas o ng rules of court, Ngayon, yung pangalawang tanong, tingin mo kung ano yung magiging, pwede bang pakiulit? Kung hindi daw po, kung hindi naman technical daw ba? kung hindi naman sila mga abogado,